Bakit naman ganon, Tio Bri? Dinelete mo na ito. Pero syempre, may kopya ako. Bakit? Sinong nagpa-delete? May nagpa-delete ba? Kusa ba kayo? O ano? Kasi tignan nyo, 2 days ago, o iba na. Wala na. 'Di ba? Ito yung ano, ito yung interview ni Chelsea. Tapos, wala na talaga. Ay, bakit ganun? Wala na. May nagpa-delete? Dinelete nyo dahil sa inyo mismo galing at nag-trending yung pagbabayad di umano ni Senator Rapi Tulfo ng 250k to 300k na tip pa lang para sa bembangan. Palos talaga, no? Senator Rapi Tulfo, no? So, ang sinasabi kasi nila, nagda-damage control kasi itong ano, nagda-damage kasi itong vlogger ni Rafi Tulfo na, ay teka, normal lang yun. At saka ikinukonek niya yung event na to dito sa podcast na to. Tandaan nyo ha, itong podcast na to nilabas noong December 4 lang. Okay. Importante yung mga date na yan. O, puntahan natin. Ito si Bobong Kriminal. Pero bago yan, panoorin muna natin to. Proud pa ang loko. O, shinare pa niya ulit ito. Ayan o. Meluyap Reacts. O, tingnan natin. Napakarami po mga fake news nagsilabasan ngayon. Alam niyo na po siguro ang reason kung bakit. Hindi ko na po siguro sabihin na reason ba't ako ginaganito nila ngayon. At sa mga susunod pa po makikita ninyo, alam niyo na ang reason. Dito pa lang pala, noong pa lang pala, may ganito na siya. Ngayon, all you have to do is, panoorin niyo po dito sa programa, dito po walang fake news. Okay? Gusto niyo malaman yung mga totoo rin? Gusto nyo malaman yung mga totoo rin? Panoorin yung vlog ni Melo Yap. Yep. Panoorin nyo yung vlog ni Melo Yap. Wala na yun. Yung channel niya na yun, wala na yun. Napadelete na namin yun. Dalawang channel niya. Niligwak namin. Recklession Perpetua sa YouTube ni hindi makapag-monetize. Magnanakaw daw kasi sabi ni YouTube. Kina-copyright namin ngayon. Na-strike 3. Tulog. Yan, si Melo Yap, puro totoo dyan. Puro totoo ha. Puro totoo. Totoo yan, si Melo Yap. Yan lang talagang pinagkakatiwalaan ko dahil kaibigan ko to si Melo Yap. Siya lang daw pinagkakatiwalaan niya. Totoo daw, walang fake news. Sige, puntahan natin to. Walang fake news ha. Yung totoo lang ha. Eto. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga marites natin dyan, magandang umaga sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat, sa mga marites. Magandang umaga. Bakit? Magkaiba bang mundo o ano? Saan ng lupalop ng mundo yung mga marites? Ba't yung iba magandang araw, yung iba magandang umaga? Ano ba yan? Nagulantang ang mundo ng social media dahil sa isang pahayag Umpisa mo na magda-damage control, Bobong Kriminal. mula sa isang Viva Max talent na si Chelsea Lore. Galing po ang issue sa isang channel na mayroong pangalan na Tito Bri. Ito, yan. Tito Bri, yan. Wala na yung video. Yung may host na kalbong pogi. Majority ng content niya ay ang pag-interview ng mga sexy na mga babae. Teka, meron pa ba dito? 3 buwan, 1 araw? Ba't nawala? Ba't hindi mo pinakita yun? Okay. At mga Viva Max na nag-uumpisa pa lang sa industriya ng pagiging artista. Artista. Pero minsan, binabayaran ng 250 to 300k tip para sa bembang. At malinaw ang intensyon ng channel na ito. Umatak ng clout mula sa mga manyakis na viewers. Sa mga manyakis pala ng mga viewers yung nandun. Okay. Nice. At dahil dyan ay gumagawa sila ng kakaibang mga kwento Ano ba? Kakaibang kwento? upang mapag-usapan sila. So ibig mo sabihin, kwento-kwento lang yung sinabi niya. Sige. Kaya ang iba ay nag-iimbento na lang ng mga istorya para makiliti ang Nag-iimbento daw ha. Nag-iimbento daw sila. Sige, nag-iimbento sila. utak ng mga nanonood. Bakit ko alam?
Bakit daw? Marunong, magaling talaga si Bubong Kriminal. Bakit daw niya alam? Dahil? Dahil may mga kaibigan po ako na BMX talent. So may mga kaibigan daw siya. Okay. At sinabi ng iba sa akin na yung ibang sinasabi nila ay mga imbento lamang nila. Baka chismis lang din yan kasi sinasabi ng sinasabi. At dito nga ay malinaw na yung interview na naganap ay hindi 100% totoo. Hindi 100% totoo. So ibig mo sabihin, may 1% dyan na totoo. Alin kayong totoo at hindi totoo doon? Sige. Kung hindi, ito po ay may halong imbento na kung hindi maingat ang nagsasalita ay pwedeng ikapahamak ng ibang mga tao. Ang gaya ni Rapi Tulfo, ganon. Ibig mo sabihin, grabe, nag-imbento siya para siraan si Rapi Tulfo? Parang hindi yan naman yata yun eh. Sisiraan mo yung sikat, may impluwensya, tas senador pa. Ikaw. Si Senator. Magkano ino-offer ni Senator? Oo, kinat niya. Ipapakita natin mamaya. Pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. At dito na nga Ba't mo pinutol? Kasi yan tayo eh. nakaladkad ang pangalan ni Senator Rapi Tulfo. So kino-confirm nyo ngayon na yon ay si Rapi Tulfo. Kasi clue lang naman yung binigay niya. Baka senador naman ng baka senador naman ng Amerika o kaya ng ibang bansa. Pero kino-confirm nyo. Ikaw mismo nagko-confirm na ito nga ang sinasabi doon ay si Senator Rapi Tulfo. Bobong kriminal ka talaga. At bukod sa issue na yan, mayroon ding ibang mga nakaladkad sa issue Meron ding ibang mga nakaladkad sa issue? ng mga VMX talent. Yung mga nag-guest sa party ninyo? Na binigyan ng mali Original caption. Eto yung, tignan mga bobong kriminal talaga eh. Iniba-iba. Pinalitan. Hindi original caption. Pinalitan. siya ng mga basher ni Senator Rapi Tulfo dahil nagna-number 2 si Senator sa survey. Nagna-number 2 sa survey. Noon number 1. Pero ba't ngayon number 2 na lang? Kaya ang pakiusap ko sa mga survey firm ay huwag na ninyong isama si Senator Rapi. Sino ka ba para pakinggan ng mga survey firm? Ang lakas ni Bobong Kriminal. Nakiusap pa sa mga malalaking survey firm. Sa listahan ng mga kandidato bilang presidente ngayong 2028 dahil hindi po siya tatakbo. Sinabi na niya yan noon na hindi siya tatakbo sa pagiging senador, tumakbo. Tignan mo ngayon. Yung anak niya, congressman, Ralph, yung dumaan sa busway. Yung asawa niya, si Jocelyn, congressman, congresswoman. Yung Bentolbo, muntik na rin. Naniniwala pa ba tayo dyan na hindi siya tatakbo? Sinabi niya na noon na hindi siya tatakbo, pero tumakbo naman. Ano daw ang dahilan? Kasi mas marami daw siyang matutulungan. Dumami ba? Ngayon, patungkol sa sinabi ni Chelsea na tip pa lang paldo na. Oo, ano yan? Hindi naman si Chelsea ba yan? Parang hindi naman ah. Gagi, sexy no? You know? Teka lang, ba't ka nagbibideo ng mga lalaki? Ang masasabi ko, yes, saksi ako sa mga bagay na yan. Saksi ka sa mga bagay na yon? Kala ko ba imbento yung mga yon? Pero sabi mo, saksi ka? So, kino-confirm mo na yung sinasabi ni Chelsea ay totoo kasi saksi ka? Bobo talaga yan, no? Katunayan, yung sinasabi na 250 to 300 na ibinigay ni Senator sa isang talent ay maliit po yan. Dahil Maliit. Pero ang problema dito, bobong kriminal, iba yung Christmas party ninyo dito sa podcast. Iba.
Hindi talent fee ang sinasabi. Ipe-play natin mamaya yung video kung ano nga ba yung 250 to 300k na tip. Hindi yung pagsayaw-sayaw dyan, hindi yung pag-guesting ng mga gine-guest nyo na mga Viva Max dyan. Ba't pa kasi Viva Max? Grabe naman yan. Di ba? Sabi ko kanina, ito, na-upload tong podcast na to. Kailan? December 4 to. No. Now, puntahan natin yung event. December 7, no? Ikaw mismo ang nagpost, oh. O, nandyan ka, oh, bobong kriminal, oh. December 7, nauna yung pagsabi ni Chelsea na yung senador na yon na sinasabi mo na si Rapi Tulfo yon na nagtitip ng 250 hanggang 300k, tip pa lang yun, ha, wala pa yung main na bayad, ay nauna yun. Nauna yun, hindi the same na event. Sabihin na natin na dun sa event na yan dyan, nagtip siya ng 250,000 to 300k. Tama, sabihin na natin tama ka. Pero magkaibang, magkaibang sitwasyon o event. Magkaiba, bobong kriminal. So, ang sinasabi dito ni bobong kriminal, ang sinasabi niya, totoo na ganun, magbayad ng tip si Senator Rapi Tulfo. No. Tapos, tandaan natin, sabi niya, sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw nagsisinungaling to. Kaibigan niya. Totoo daw lahat ang sinasabi nito. So, totoo, kinukonfirm mo na ganun nga yung tip ni Senator Rapi Tulfo. Ang problema, hindi dyan sa event na yan. Kasi mas nauna ito kesa sa event ninyo. Sumabog na to, kaya damage control na lang yung ginagawa mo. Ano ba yung pinag-uusapan nila dito sa podcast na to? Talent fee ba? Bayad ba sa pagsayaw-sayaw o sa pag-guesting nila? Play natin. As in, wala pang nagdi-DM, mga whatever. More on Photography lang. Indecent proposal, meaning. Indecent proposal. Okay? Ano ba yung indecent proposal, Kalbo? Sige nga. For example, may nag-offer sa'yo ng tao ng pera for sex. May nag-offer sa'yo ng tao for sex. Tandaan ninyo, ha? Nauna itong video na to bago pa yung event. Bago pa to. To. Bago yan. Nandiyan, si Kalbo. Bago pa naganap yan, kas dito ay na-record na to. So, kung December 4 nilabas to, magbabak pa yan na taping ito. So, hindi magkaiba, bobong kriminal, ha? Hindi yung sinasabi ni Chelsea dito ay yung talent fee ng Christmas party. Maliwanag ang sabi. Indecent proposal. Nag-offer ng sex. Bembang. Tuloy natin. Opo, meron. Meron. Meron daw. Meron. Ang sabi, sex, ha? Bembang, ha? Hindi talent fee, ha? Madami. Madami. Okay. O ngayon, maglalaro tayo ng game, ha? Anong pinakamadami? Businessman o politiko? Hala, politiko. Ay! Bako! Okay. So parang inaamin talaga niya na may mga nag-o-offer talaga sa kanya. Kasi alam niya eh. Tapos sasabihin pa yata dito na parang kino-confirm niya na ginagawa talaga niya. O tuloy natin. Hala. Halimbawa, ilan yung politiko? Ano ba to? National o local? National. National? So, yung mong sabihin nakahilera sa mga senador, ganyan. Meron. Ba't tinumbok niya kaagad yung senador, no? Po. May congressman din. Ay, wala. Wala. So, governor. Wala. National nga eh, governor. Hindi naman national na governor. Ito naman si Kalbo. Senado. Senator. Senator. Naku po.
Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Kilala Walang niyo mayor, yan. wala. May mayor. Alam, may mayor din. Ako. Meron ako dating mayor. Meron siyang nakaanong dating mayor. So talagang trabaho niya. Ginagawa talaga niya. So aminado siya dito na ginagawa talaga niya yung bembangan para sa pera. Iba na din ngayon, ano? Proud na din sila ngayon, ano? Sikat siya na mayor actually. Anong probinsya o Metro Manila? Probinsya. Nako. Luzon, Visayas, Mindanao. Hala. Mamaya ko nila sasabihin. Pero Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon. Luzon. Nako. Kilala niyo Norte yan. o South? Hala. North. Ay, nako. North, wow. Oh, okay. Mayor ha, mayor. Basta mayor. Nako, okay. Ilang taon na tong mayor na to? Hala. Nakalimutan ko kung ilang taon na siya eh. Pero parang mga nasa 60, mga ganun. 60, Nasa 60 years old. yeah. Oh, Parang mga ganun yata o 50 plus parang ganun. okay. So, walang kwenta yung edad-edads na, no? Basta, pera. So, kinukonfirm niya, ha? Oh. If you don't mind me asking, itong mayor na to, so let's start tayo sa mayor. Yung mayor, Ang tandaan ninyo, yung pinag-uusapan dito, bembangan, ha? Ang sinasabi ng bobong kriminal, talent fee daw. Doon, talent fee. Mga talent daw, talent fee. Doon. Kinukonek niya doon sa sa Christmas party, which is nangyari yung Christmas party after na mailabas ito. anong inoffer sa'yo? Yung mayor, 150. 150K. 150. Isang gabi to. Overnight. So talagang ginagawa talaga niya. 150 overnight? Ang inang yan. Overnight. Overnight. Oo. Usually pag nag-overnight, saan ba nagaganap to? Yung Okada ba? Ano siya? More on out of town. Oo, syempre para medyo tago, 'di ba? Out of town dun sa dun sa malayong-malayo dun sa kanyang lugar, yung mayor para hindi makilala, 'di ba? Out of Yes, town. Okay. Si Senator. Eto na. Magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang. Paldo na. So tip pa lang, paldo na. Anong maiintindihan natin dun? 'Di ba usually kapag ka tip, tapos na yung serbisyo mo, hindi ka naman bibigyan ng tip kung hindi pa tapos yung serbisyo mo. Kunwari, sa isang restaurant, magtitip ka ba kung umu-order ka pa lang? Magtitip ka ba kung kumakain ka pa lang? Magtitip ka ba kung tumayo ka lang sa mesa mo, tag-CR ka? Hindi. Magtitip ka kapag ka nagbayad ka na pagkatapos na ng serbisyo na inilaan sa'yo. Usually yung tip ay doon sa server. Doon sa nag-serve sa'yo. Doon sa nagbigay ng service sa'yo. Usually ganon. Pero yung ibang mga restaurant, kasama na pati yung restaurant o yung buong crew yung binibigyan ng tip. So dito, madederive natin ngayon na dahil nagbigay ng tip na 250 to 300K, tapos na ang serbisyo. In this case, pinag-uusapan nila bembangan, so ibig sabihin, tapos na yung bembangan. Unless, kung advance payment. Pero tip Usually, ang tip binibigay pagkatapos na ng serbisyo di ba? Tuloy. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? So, kung tip pa lang yung 250 to 300K, mas malaki yung main na bayad. Tama? Kasi sa mga restaurant, may 10%, 5%, 20% dun sa bill mismo na binayaran mo. So, ibig sabihin dito, baka milyon to, guys. Kasi ang tip pa lang 300K na Oh my goodness. Abot ng 250 to 300. Wow. 250 to 300. Yes, Wala pang po. nangyayari to. Wala pa po. Ha? Paano wala pang nangyayari? Medyo hindi ka paniwala. Magtitip ka pa lang?
magtitip ka na wala pang nangyayari? O baka naman baka naman yung unang labas, date. So tinipan ka na kaagad. Iba pa yung tip pagkatapos ng serbisyo mo? Ay, ganun ba yon? Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka no? Opo. Ngayon, ito cut ko lang dyan. Kung nag-iimbento lang to, gaya ng sabi ni Bobong Kriminal, edi kasuhan nyo. Kasi paninirang puri yan, di ba? Kayo na mismo nagsabi, inako nyo na si Senator Rapi Tulfo to. So, kung kunwari, nag-iimbento siya, edi kasuhan nyo. Kasuhan ni Senator Rapi Tulfo dapat to. Kasi nag-iimbento naninirang puri libelous yan. Di ba? Yung mga kinokontent mo nga lang si Rapi Tulfo, nagkakaso na. Sa mga hindi nakakaalam, patong-patong ang kinaso niyan kay Atty. Libayan. Kinasuhan din yan si I.M. Sianwin. Kinasuhan din yan si Apoluna. Mga vlogger lang yun na nagkikriticize lang naman sa kanya. By the way, na-dismiss na yung kaso nila Sianwin at saka si Apoluna at marami na na-dismiss doon sa kaso ni Atty. Libayan. I think may mga ongoing pa. Pero, di ba? Kung imbento lang pala to, gaya na sinasabi ni Bobong Kriminal, edi sana kasuhan ni Rapi Tulfo ito. Di ba? Kakasuhan nga ba? Kasi delikado yan. Kunwari, kakasuhan, maglalabas to ng ebidensya. Edi hindi, pumasok tayo sa ganito pa-pull out ang CCTV. Di ba? Kung hotel yan, kung resort yan, kung out of town yan, posibleng walang CCTV doon. Di ba? Baka naman sa bahay nila. Ay, naku, Diyos ko, yung utak mo, Jose, kung saan-saan na naman napupunta. O kaya, kung bank transfer yung pinambayad. Kasi ikaw pupunta ka, magkikipagbembangan, magdadala ka ng tip pa lang 300,000 cash. Di ba? Tapos iba pa yung main na bayad. Magkano dala-dala mong cash? 1 million, gano'n. Paano kung bank transfer to at may resibo? Kung hindi kakasuhan to ni Senator Rapi Tulfo, maging itong platform na to, itong channel na to, kung saan nilabas to, kasi may liable din to ay mag-iisip tayo kung hindi niya kakasuhan na may katotohanan ito at hindi imbento. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Oo, di ba? Tapos sinabi mo na galing sa tax. Libelous talaga yan. Parang sinasabi mong ninanakaw nila yung tax ng taong bayan para pambayad sa bembangan. Oo. Galing sa tax, mas lalo si ano. Ay, nako. Mas lalo sino? Meron pa. My goodness. Oh, okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Medyo mahina din ang utak, no? Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Nandun. Nandun. Oo, nandun. Nandun. Lagi. Siyempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, Dito na talaga na si Rapi Tulfo nga ito. initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Wala, may Y. Rafi. Why? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, first ako. letter ng first name. O, sige. First letter. Makulit din kasi itong si Kalbo no? O, first name. R. R. Naku, R. Tapos may Y. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. Hindi, kahit hindi niya ibigay, alam na natin. Alam ka naman, R. May Y.
Robin. Yung BIN ng Robin, BYN. Di naman pwede. First letter ng last. O sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. Ang first name, di ba? Opo. Oh. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F daw. Last letter nga. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second, pangalaw. Oh, Tulfo. Obvious naman kasi. Kaya hindi nila aakuhin na lang talaga nila kasi obvious naman kasi talaga. 'Di ba? Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. So anyway, yung sinasabi dito ng bobong kriminal na to na ikinukonek niya yung event ng Christmas party dito sa sinasabi ni etong babae, Chelsea. Magkaiba yun na event. Magkaiba na sitwasyon yun. Ganyan kayo, ganyan hindi kayo. Ganyan yung mga Tol fanatics. Ganyan tinatarantado ng bobong kriminal na to. Which is ang sabi dito ni Rafi Tulfo ay walang fake news. Puros totoo. Sabagay, totoo nga naman. Sabi niya, maniwala tayo, di ba? Totoo, sabi niya, na siya mismo saksi na nagbabayad nga ng talent itong si Senator Rafi Tulfo ng 250 to 300K. Ang problema, nililigaw niya tayo. Nililigaw niya na ikinukonek niya yung event na Christmas party dito sa dyan, sa interview na yan. Which is ito, prior na nangyari to. So, itong damage control. Pero hindi nyo kami maloloko, bobong kriminal. Alam na namin ang karakas mo, mula ulo hanggang paa, mula abdo hanggang buto, mula sa karakas ng yung pagmumukhang hindi ko maintindihan, at yung lunal mo na parang pimple, alam na namin ang kulay mo. Alam na namin, bobong kriminal. Huwag mo kaming pinaglololoko. Huwag kami, oy.